Nananaga ng kasalanan, nananaga ng lupaan, biyaya. Pag marami kayong mga pagkakamali, masakit yun sa damdamin ng Diyos, pambihira. Sabi niya, pambihira si brother mo, ang tagal na nagkakamali ka. Anong prinsipyo ng Panginoon? Pag marami pagkakamali, anong mas marami? Biyaya. Biyaya. Kaya sa Epeso, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas, sa magitan ng pananampalataya. Hindi yan sa inyong sarili, wala kayong ginawa dyan. Amen. Binigay lang sa inyo ito yung kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa, para walang magyabang. Ano kasunod? Sapagkat kayo yung masterpiece ng Diyos. Obra maestra kayo ng Diyos. Hindi kayo ng natin ng Diyos. Na kanyang ginawa, para saan? Para magbunga ng mabubuting gawa. Pag nagpapahubo ka sa kanya, siyempre magbubunga ka ng mabubuting gawa. Pero wag mong gawing rules. Kailangan makagawa ka para maligtas. Gawin mong rules, kailangan magsisi ka. At magbunga ng panibagong buhay. Amen. Kung may pagkakamali, magsisilip sa Panginoon. Nagsabi niya sa akin, nahiyan ako magsisi sa Panginoon. Marami ang pagkakamali. Ganyan talaga yung buhay natin. Hindi ko sinasabing abusuhin natin yung kapatawaran ng Panginoon. Pero minsan kaya tayo. Kaya sometimes, sabi nga nung kanta ni Pastor Rhea, sometimes we have to be knocked down to make us look up. Or minsan, pinapahiya tayo ng Diyos eh. Napapalalo ito, ano, kala niya nakakatagal siya dahil sa sarili niya eh. Minsan binabagsak tayo ng Diyos sa tukso. Umiiyak ka, ayaw na talaga magkasama eh. So na-realize mo, ang buhay ko pala, yung buong buhay ko pala, produkto lang ng biyaya ng Panginoon. Amen. Kung titignan natin, hindi pala talaga natin kakayanin yung kabanalan kung wala yung Diyos. Gusto ko lang, huwag mong kalimutan na pag nagkamali kayo, anak pa rin kayo ng Diyos. Diba? Natatakot ng tumawag sa Panginoon. Pag nagkasala ka na ba, hindi ka nanak ng Diyos? Yun ang epekto kapag yung iba mahigpit eh. Yung iba gaya mo, takot aminin ligtas siya kasi naisip niya baka natakamali mo. Pero bakit minsan na naiiyak ka? Naalala niyo pa yung bakit? Because grace is a teacher. Nasa proseso ng pagpapaging banal, so normal na aalala yung Espiritu Santo, papalalahanan ka. Hindi ko sinabing abusuhin mo yung kaligtasan. Hindi ko magtiwala kayo sa biyaya ng Diyos. Iaalam yung buhay mo sa Panginoon. Unti-unti hayaan mo siyang magawa sa buhay mo. Why not give Jesus a chance to take control of your life? Maaaring may mga struggle pa rin. Pero nagsisimula lang gumawa yung Diyos sa buhay mo. So huwag niyong tanggihan yung kaligtasan dahil lang nagkakamali ka sa isip mo. Ligtas tayo pag bumalik ang Panginoon kasi patuloy naman tayo, nagpapahubog tayo eh. Pero, isang tao tayo, nalalaglag tayo. Sa ating malalaglag ka, sabi nga sa inyo, nakabang ng biyaya ng Diyos. Guaranteed. Kasi yung Holy Ghost na tinanggap mo, gamot sa buhay na to. Ano yung buhay na to? Acts 2:40 sabi ng Biblia, magsilit alis kayo sa likong lahay nito. Pero yung natanggap nyo yun, sapagkat sa inyo ang pangako sa inyong mga anak. Yung pangako ng Espiritu Santo na matanggap nyo, gamot yun sa kasalanan. So, guaranteed hanggang rapture. Protektahan ka kailangan. Ang desisyon nasa iyo. Kahit may gamot, pag-ayaw mong inulit. Pero pag sumusunod ka naman, bilang tao, bilang kainan, nalalaglag ka. Alam na pa yun yung mga paglaglag mo. Bago ka pa lumaglag. Kaya minsan magulat ka. Lalaglag ka, tapos may ilang araw may nakalanding biyaya. Gumagawa kami ng Panginoon. Pinapatawad tayo. May mga paraan ng Panginoon. Bakit? Kasi nabubuhay tayo sa biyaya.